Ano ang ibig sabihin ng nominal Christian? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng belated happy birthday si Brother Arnold Mistica. Hello po sa inyo. At ngayong araw po pag-usapan natin si Judas. Sa final week po ng ating Panginoon Kristo, interestingly enough, si Judas po yung isa sa merong crucial role. Kasi po si Judas po yung naging dahilan or tulay kung papaano ang ating Panginoon Kristo ay trinaydor and eventually siya po ay ipinapako doon sa krus. Now, sa devotion po natin kahapon, pinag-usapan po natin yung cleansing of the temple. So ang ating Panginoon Kristo, winelcome sa Jerusalem, no? Pinapalakpakan ng mga tao, kinakantahan, at iniisip ng mga tao, this is our Savior, our national King. Pero ang plano ng Diyos, si Jesus, siya yung magiging eternal King. Pero hindi sa kaparaanan ng mga Israelita noong unang panahon na gagawin talaga siyang hari na ipapalit kay Herodes at magiging national king of Israel. Ang iniisip ng Diyos, no, Jesus Christ will be the king of the whole universe, the whole of creation, and he will be our eternal king through the path of the cross. So, ang ating Panginoon Kristo nang pumasok siya doon sa Jerusalem, no, tuwan-tuwa yung mga tao, pero eventually nagalit sa kanya. Bakit? Kasi yung sa templo, no, pinagtataob niya yung mga money changers, yung mga tables nila, pinagtataboy niya yung mga tao palabas dun sa temple. Why? Because they turned the temple instead of a house of praise, a house of prayer, ginawa nilang den of robbers, no? Naging corrupt yung templo sa pamumuno ng mga priest during that time. So, yan po yung isang kadahilanan kung bakit ang ating Panginoon Kristo ay pinagtangkaang patayin ng mga chief priest. Isipin nyo mga priest, mga leaders ng temple, ang iniisip nila patayin si Jesus. So dito po sa Matthew chapter 26 verse 3 and 4, then the chief priest and the elders of the people, mga representative ng taong bayan, gathered in the place of the high priest whose name was Caiaphas, and plotted together in order to arrest Jesus by stealth and kill him. Kumbaga patayin si Jesus ng walang due process of law. Verse 4, binalak nilang ipadakip si Jesus ng lihim at ipapatay. That was the plan. Now, dito po pumapasok si Judas. So, dito po sa verse 14, sabi dito, then one of the 12, whose name was Judas Iscariot, went to the chief priest. Ano po yung una nating katuruan ngayong araw? Number 1 po, Judas is an example of a Christian in name only. Yung tinatawag nating nominal Christians o Kristiyano sa pangalan or by identity Christian. I'm a Christian, no? Pero sa puso hindi, no? Yun yung example niyan si Judas. Tingnan niyo po Sabi dito sa verse 14, then one of the 12. Ibig sabihin, si Judas kilala siya as one of the 12. Mga closely associated. Talagang close kay Jesus, no? Pag sinabi kasing one of the 12, mabigat yun eh. 12 lang yun eh. Tapos, isa si Judas doon. Then one of the 12. So, kung isipin nyo mabuti, si Judas by name, by association, very much connected to Jesus. No? Kasi one of the 12 eh. Pero ang sabi rito, then one of the 12 whose name was Judas Iscariot went to the chief priest. And for what purpose? To betray the Lord Jesus Christ. Kaya po tayo sa panahon natin ngayon, no, maraming mga nagsasabing Christian sila or Christian tayo associated with the Lord Jesus Christ. Kasi by the word, Christian, nandun yung salitang Christ associated kay Jesus.
Pero pagdating sa puso, only God knows, hindi naman pala. Malayo naman pala sa Panginoong Hesukristo. Hindi yun naman pala talaga connected. Eto po si Judas, connected by name, sa pangalan lang, one of the 12, pero sa puso, hindi naman pala. Kaya po pakingatan natin ang ating mga sarili. Baka connected lang tayo sa pangalan. Kasi pinanganak lang tayo sa Kristiyanong pamilya. Pinanganak lang tayo sa isang pamilya na naniniwala kay Kristo. At claim na natin, no, I'm a Christian. Pero sa pangalan lang, no? Wala pa pala sa puso. So kailangan nating siyasatin ang ating mga sarili. Si Judas napakataas ng posisyon. Connected kay Jesus sa paningin ng mga tao. Pero deep within him, there's a huge disconnect. Hindi naman pala talaga connected kay Jesus. Sa pangalawa po, Judas' love for money was greater than his love for Jesus. Siguro mahal niya rin si Jesus. I don't know for sure. Maybe a little bit. Pero one thing is for sure, mas mahal niya yung pera kaysa kay Jesus. So verse 15, sabi dito, pumunta si Judas dun sa mga chief priest and said, "What will you give me? Anong pwede mong ibigay sa akin if I deliver him over to you?" Parang talagang bentahan. Give me something, I will give you Jesus Christ. What will you offer? Ano yung offer mo? Ibibenta ko sa itong tao na to. What will you give me if I deliver him over to you? Napakabigat, no? Ang binibenta niya si Jesus. Isipin niyo po yan. Madalas po, hinuhusga natin si Judas. Pero madalas din, ganun din naman tayo, no? Pinagpapalit natin ang ating Panginoon Kristo para sa isang bagay o para sa isang tao o para sa isang something that we want to attain or obtain o gusto nating magkaroon tayo. Minsan ang sinasacrifice natin si Jesucristo mismo, no? Minsan si Jesus yung sinasantabi natin just to get something. So si Judas ganun po, no? Mas matindi yung pagmamahal niya sa pera kesa sa Panginoong Jesucristo. What will you give me if I deliver him over to you? And they paid him 30 pieces of silver. Yan po ang halaga ng ating Panginoong Jesucristo. 30 pirasong pilak na halaga ng isang alipin. And from that moment, he sought an opportunity to betray him. Simula nung araw na yon, ang hinahanap niya na oportunidad para ibenta si Jesus. Sipin niyo pong mabuti yan. Judas' love for money was greater than his love for Jesus. Pangatlo po, Judas is a warning to nominal Christians. Yung istorya po ni Judas, ito po ay isang warning para sa mga Christian sa pangalan lang, by association lang, connected lang kay Jesus sa pangalan, pero wala sa puso. Sabi po ng Panginoon Jesucristo sa John chapter 15, ito pong John chapter 15 ay sinabi ng ating Panginoon Jesucristo right before kinabukasan, na po siya, crucified, no? Ipapako na siya. Sabi ni Jesus Christ, "I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful." Sa Tagalog po, sa verse 2, ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya, pinuputol niya. Halimbawa po noon si Judas. Connected sa kanya by name, no, by association, one of the 12, pero pinutol ng Diyos. He cuts off every branch in me that bears no fruit. And it's a strong warning sa ating mga Kristiyano na nagsasabi na siya ay Kristiyano, pero pagdating sa puso, malayo pala kay Kristo. Now, paano po natin ito isa sa buhay? Number 1 po, guard your heart against pretending to follow God. Pwede kasi tayong sumusunod sa Panginoon like Judas, no? Maybe for 2 years or so, or 3 years, or maybe 2.5, I don't know, 1.5 years. Sumusunod siya kay Jesus, identified as one of the 12 disciples,
closely associated. Treasurer pa nga siya ni Jesus eh. No, taga-ingat yaman. Pero in reality, kupit yaman, no? Yun talaga interest niya, yung perang pinapahawak sa kanya ni Jesus. So, it's possible that by appearance, we have the appearance of righteousness, no? Matuwid sa paningin ng marami, closely associated with Jesus by the name Christian, pero pagdating sa puso, hindi naman pala. That's why we have to guard our hearts against pretending to follow God. Meron tayong appearance of righteousness, no? Appearance lang pala, external, panlabas lang pala. So kailangan talaga yung puso natin, makita natin, loyal ba talaga kay Jesus yung puso ko? Am I really a follower of the Lord Jesus Christ by heart? Pangalawa po, grow in your love for God and decrease your love for wealth. Again, yung wealth tsaka yung Diyos, sa Bible po, halos ini-equate sila eh. Kumbaga, parang dalawang Diyos eh. You cannot serve both God and money, sabi ng ating Panginoon Jesucristo. Meaning to say, for human beings, it is really possible, we have this tendency to treat money as God. That's the point, no? Kaya sinasabi ni Jesus Christ, you cannot love both God and money. Kasi we have that tendency to love money more than our love for God. Isa pong katunayan na tayo nga ay na kay Kristo kapag tayo ay lumalalim at lumalago sa ating pag-ibig sa Diyos. Mas mahal mo si Lord ngayon kaysa sa pagmamahal mo sa Kanya kahapon. And tomorrow, lumalago, mas mahal mo si Lord bukas kaysa ngayon. And mas mahal mo si Lord this year kaysa last year. And the following year, mas lalong lumalaki, mas lalong tumitindi ang pag-ibig mo sa Diyos. At yung pagmamahal natin sa mundo ay nagdi-decrease. Pangatlo po, give your life and your undivided heart to God. Ibigay po natin yung ating buhay, pati yung ating puso na hindi hati, undivided. We offer our hearts to Jesus Christ. Kasi po yung puso talaga natin, ibang klase yan. Pag inanalyze mo yung puso natin sa Bible, sobrang laki ng puso natin. Sobrang lawak, no? Parang container na sobrang lawak. Sabi ni Jesus Christ, kahit pa yung buong mundo, what profit a man if he gains the whole world and yet forfeits his soul? Na ibig sabihin nun, yung puso natin masyadong mapaghangad. Na kahit ilagay mo pa yung buong mundo sa puso mo, kulang pa, no? Kulang pa. Sobrang lawak sobrang laking container ng puso natin na walang katapusan, no? Hindi nakokontento. Kaya yung puso natin may tendency na, mahalin ng Diyos pero mahalin din yung mundo, no? Kung paanong yung isang lalaki, isang babae kaya magmahal ng dalawang tao. si A and B and C and D. We have the tendency to to love wealth, to love the world, to love wealth. At the same time, mahal natin si Lord equally. Minsan ganun tayo eh. Kaya mga kapatid, give your life and your undivided heart to God. Now, para naman sa ating discussion, why is it possible for someone to follow Jesus outwardly like Judas, yet still betray him in the heart? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin, did God ordain Judas' betrayal? Si God ba yung nagtulak kay Judas para traidorin si Jesus? Para matupad yung mga prophecies? Did God ordain Judas' betrayal so that the prophecies would be fulfilled? So yan po ay malawak na topic sa theology at sa seminary, no? Matagal pong usapan yan. Pero sa dive deeper, ay talakayin po natin. Tayo po yung manalangin. Father God, I realize that it is possible to look like I'm following you on the outside, but still have a heart that is not fully yours.
Please search my heart and show me anything in my life that I love more than you. Protect me from having a divided heart like Judas. I don't want to follow you only with my words, but betray you with my choices. Help me to love you sincerely, obey you faithfully, and stay loyal to you even when it's difficult. Keep my heart close to you and make my faith real and true. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming maraming salamat po kay Maria Cecilia na partner po natin sa devotion natin na ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Na kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.